Ang Catanduanes ang tinaguriang Abaca capital ng Pilipinas. Kaya naman, ang kabuhayan ng karamihan dito ay pag-aabaka. Labing-dalawang taong gulang pa lamang ay nagsimula ng maghagot si Tatay Francisco. Ito na ang tumustos sa araw-araw nilang pangangailangan. Hindi rin kaila sa pisikal na epekto ng pag-aabaka kay Tatay Francisco, lalo na sa kanyang mga paa. Gayunpaman, laking pasasalamat pa din ni Tatay Francisco na napagtapos niya ang kanyang bunsong anak sa pag-aabaka. Tulad ni Tatay Francisco, si Dan ay nagsimula na ring maghahagot para tumulong sa kanyang mga magulang. Umaakyat ng bundok si Dan kasama ang kanyang tatay at kapatid para maghagot. Inaabot sila ng 7 araw para makapagbaba ng mga abaka na pwede na nilang maibenta, umulan man o umaraw. Mahigit 50 kilo ang kanyang ibinababa upang kumita at makatulong sa kanyang mga magulang. Hindi biro ang paghahagot o pag-aabaka bilang isang hanap buhay. Maraming hamon ang kinakaharap ng ating mga abaka farmers tulad ni Tatay Francisco at Dan na nagsisikap maitaguyod ang kanilang pamilya. Ito ay panawagan na patuloy nating suportahan ng ating mga abaka farmers upang mabigyan sila ng magandang oportunidad.